Eto mga sir, meron tayo isang click version 3 rito na overheat ng overheat. Na kahit anong gawin mo, overheat ng overheat. Eto Kaya lagi kong sinasabi na wag nyong paghahaluin yung coolant ninyo. Dapat mag-stable na lang kayo sa isang coolant. Ito, sundin mo. Ayan, napansin niya. Ayan, sundin mo. Kaso nga lang, ito kasi hindi pa natatap overhaul to. Kung ito lang yung gagawin natin dito sa motor na to, useless pa rin. Kasi itong hose na to nabaraduhan. Malamang pati yung head niyan doon sa water jacket ng block, yung pinagdadaanan o pinag-iikutan ng coolant ay pati doon barado. Kaya kung yung decision mo kung itatap overhaul ba to or ano, ito lang muna, magtatry tayo dito. Ha? Saka nagbabawas na rin doon ng langis. Apektado talaga yan mga sir kapag once na overheating, tinataktak natin. Saka kung gagamit kayo ng coolant mga sir, hindi sa sinisiraan ko yung mga ibang brand, para din naman sa inyo yan, mas maganda yung lang yung magandang klaseng coolant. Lalo ngayon, mahal-mahal na ng gasolina. Halos nagtitipid tayo, tapos ganito pa yung mangyayari sa motor natin. Talaga mapapagastos tayo. Tumikis na Saka kung kayo naman mag-check nito mga sir, para malaman nyo kung anong problema ng unit ninyo, kung overheat ng overheat, kunting takbo overheat, kunting painit overheat, tapos siyempre matik bubulwak yan. At panghihinalaan nyo talaga kagad dyan yung gasket. Pero minsan andyan yung yung barado. Hindi na rin isang beses kami naka-encounter niyan, halos lahat na. Kaya huwag kayong gagamit ng basta-bastang coolant. At huwag nyo rin paghahaluin kasi doon nagkakaroon ng chemical reaction. Ang mangyayari sa sa coolant ninyo pag halo-halo, magki-chemical reaction. Ganon. Barado ang kinalabasan. Kaya nag-iisip pa siya kung anong decision ni sir, kung tatap overhaul ba or susundutin. Kasi kung susundutin naman natin yan, hindi 100% matatanggal mo yung ganon, yung dumi na yan, yung bumara. Kala mo mayroon na siyang buhangin. Kasi yung matitira magpapaikot-ikot lang yan dyan hanggang sa radiator, mag-iikot-ikotan dyan. Alam nyo naman sa radiator, maliit lang yung row ng radiator, maaaring doon pumunta. Pati radiator madamay, pati mechanical seal ng water pump isa rin sa mga damay. Kapag once na pinabayaan natin ng ganon, maaaring masira yung mechanical seal ng water pump. Ang mangyayari naman pag nasira ang mechanical seal, maghahalo yung langis at coolant. Ibig sabihin, pag naghalo yung langis at coolant, overheating pa rin. Ang mangyayari, sisirain nyo yung block. Tapos, sigunyan, siyempre mapipersa yan. Dahil wala na siyang pampadulas sa loob. Kasi nahaluan na siya ng coolant. Ayun. Aray ko. Tanggal mo na? Hindi pa. Tanggal na. Ayan, saka lumambot na siya. Ibig sabihin, tanggal na. Hindi lang dito ang nabaraduhan. Pati doon sa loob, nabaraduhan pa yan. Kaya inaantay ko yung desisyon ni sir kung ano yung plano niya, kung tatap overhaul niya. Choice naman ni sir yan. Kasi sinabihan ko naman na maraming maapektuhan. Hindi 100% na gaganda yung cooling system ng makina. Eto na mga sir, tatap overhaul natin. Dahil low budget si sir, yung gasket lang muna yung ating gagawin, yung overheating mga sir, para matanggal yung bara doon sa loob.
At itong hawak ko na to, galing din pala ito sa kanya mga sir. Kasi nagpapalit nga dahil tumutulo dito. Ayun nga, magsisiputukan nga kapag once na barado yung ano, yung daluyan ng ano natin, coolant. Kaya tatanggalin natin, tatap overall natin para makita natin. At yun, kakabiti pa to si sir. Siyempre, iba nga, may budget nga. Tapos ayun nga, hindi na ako makapag bigay-bigay ng pisa ngayon dahil wala pa tayong available. Sige, pag-iwalay mo ito. Tapos maya, pakita ko sa inyo yung ano, yung kalalabasan. Kaya dapat maging aware kayo mga sa paggamit ng kahit kulang langis ganyan. Importante yan sa makina. Lalo ngayon, napakamahal na langis, napakamahal na lang gasolina, lahat na. Tapos magagasusan pa kayo. Talagang aaray tayo dyan. Sige, pag-iwalay mo nga dito. Test na natin ha. Ayan ha, ibabaw pa lang, makikita nyo na. Sobrang puti. Sige. Tanggalin mo natin ano, yung head sa block. Okay, tanggal na yung head. Ito oh, wala na mga sir. Ito siya sabi ko. Yan. Tapos itong part na to, overheating yan. Ito. Yan. Baho. Iba yung amoy. Kaya kung yun lang gagawin natin, susundutin lang, wala pa rin pinagkaiba. Overheating pa rin. Magsimula ang pagkasira niyan dahil sa pagkahalo-halo ng coolant. Ito. Yan, yung mga dumi na yan, kapag once na hindi natin ginawa itong pagtatap overhaul, magro-rotate lang yan dun sa radiator. Babara yung radiator. Nag-overheat pa rin. Kahit na naayos mo na yung bara. Kaso kita naman talaga overheating siya. Kaya ang gagawin lang natin, gasket lang yung gagawin natin, overheating lang yung gagawin natin. Dahil wala pang pambili ng black scissor na makikita naman din sa dito na basa na, kumakain na, kumbaga umuusok na yung motor, kumbaga. Yan. Kaya gagawin lang natin yan, i-refacing natin. So iba yung ano, yung amoy. Sige, magre-refacing muna tayo mga sir. Kikis-kisin natin yan. Ay ilalagay, isasalan natin sa salamin saka sa liha o sandpaper para mapantay natin yan. Ito na mga sir, ito yung ginagawa natin para may refacing natin yung head at isusunod din natin yung cylinder head mga sir. Nilinisan din kapulong yung piston dahil sobrang itim. Sige, refacing muna tayo. Ganito yung ginagawa namin mga sir. Nilalagay namin sa flat. Ganito yung ginagawa natin sa pagre-refacing. Tapos syempre, linis na kinis. Tapos na tayo sa pagre-refacing sa block. Ito naman yung sinusunod natin yung cylinder head mga sir. At syempre, bagong head gasket yung gagamitin natin. Sige, refacing muna tayo. Okay na mga sir, naibalik na natin yung block. Piston, ayan, naibalik na rin natin. Nakikita nyo, makinis na yung block natin. Yung head, ayan, malinis na rin. Naantay na lang natin yung gasket dahil wala nga akong available gasket. Ay nagpa-deliver pa tayo. Pa-pick up ng Lalamove. Okay, tayo na natin yung gasket. Tapos kakapit na natin yung head para matapos na rin to. Okay, dito na yung gasket mga sir. Kapit natin.
Yan, original gasket yung mga sila. Huwag na rin kayong gumamit ng aftermarket na gasket kasi sobrang nipis nung aftermarket na yon. Yung ganyang ding klase na aftermarket mga sir, yung kulay itim. Masyadong manipis, naabot lang ng ng 4 months ay nag-overheat na naman dahil natatanggal kaagad yung kanyang kulay itim doon sa gasket. Eh kung mayroon yung copper na gasket, maganda rin yung copper. Dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan. Yan, sasalpakan natin yung cylinder head niya mga sir. Okay, bali mag TTDC muna tayo. Top date kumbaga. TDC. Yan, mag-start kayo sa magneto. Tapos sa kanyo ilagay yung sprocket cam. At kapag na-timing nyo na siya, pwede nyo na ilagay yung cylinder head. Okay, kakabitan natin yung cylinder head. Wala tayong ibang pinalitan dyan bukod lang dun sa gasket na dahilan ng overheating. Tapos yung water joint cam. Magpalit din tayo dahil nalusaw sa sobrang init. Ganito mangyayari sa inyo mga sir kapag once na pinaghalo-halo nyo yung coolant. Ang gagawin nyo na lang na diskarte, kapag once na gusto nyo yung ibang kulay, i-drain nyo lahat. Pati yung pinakap sa ilalim ng block, may tornilyo naman yan doon sa ilalim, may drainage naman yan. Palitan nyo lahat para at least safe yung inyong motor. Okay, tornilyo muna natin. Tapos balik natin lahat na. Tapos papanrin natin. Okay, konti na lang. Tapos na. Okay, nakabit na yung throttle body. Nalagyan na natin ng coolant. At mapapaandar na natin ito. Ayan, maandar na. Tapos ang gagawin natin ay paiinitin para ma-check nyo kung goods na ang isang ginawa ninyong mga sir. Pinaka-importante ay umiinit yung hose sa taas at hose sa baba. Mag-iingat lang kayo dun sa baba dahil katabi nun ay yung tambotso. Maaaring mapaso yung kamay ninyo. Kapag once na uminit na yon at mga ilang minuto pa or oras at hindi na siya bumubulwak or kumbaga hindi na siya nag-indicate ng overheat, sign na po yun na goods na yung unit. Yan, kaya napaka-importante nga lalo sa panahon ngayon ay sobrang init. Summer na summer kasi ngayon nadudoble yung init. Kaya lagi nyong dapat nga ito nga yung yung dapat na kapag mainit ang panahon, mas mainam na more lang naman yung coolant. Try nyo na lang magpalit para safe yung motor ninyo. Magkano lang naman yung coolant? Hindi nyo naman mauubos yung 1 litrong coolant dyan. 500 to 600 lang mauubos yun dyan. Depende yun sa radiator nyo kung standard or aftermarket. May mga aftermarket kasi na malalaki yung row. Kulang yung yung 500 to 600. Procedure. Yan. Yun yung ginagawa natin para mapababa o matanggal yung yung kumbaga hangin. Tapos painitin natin ng painitin to. Kailangan ma-check nyo yung hose umiinit na sa baba at sa taas. Kasi kanina ilang beses nang pinapainit, ayaw talaga. Siyempre bago naman tayo mag-start ng magdesisyon ng kung ano yung gagawin sa isang motor, talagang chine-check up muna yan.
kailangan pinapaandar, mapainit natin yung hose sa baba, saka sa taas, para doon natin makonfirm kung ano yung gagawin. At ayun nga, hindi nga umiinit sa baba, ayun pala ay barado na. Kaya painitin natin ito mga sir. Painitin natin ng painitin. Para makonfirm natin, para makawin natin siya sir. Kasi mahirap din naman na ibibigay yung unit. At malayo pa uuwi yan ay may problema. O may leak. Ganun. Kaya dapat ma-check natin mabuti. Okay, yan. Binalikan natin yung kanyang upuan. At wala na rin leak. Kanina nag-leak dahil dun sa hose. Kapag nag-leak dun sa may part ng hose, sa may clamp, itaas nyo lang yun, tapos ikot-ikutin nyo lang. Kailangan natin painitin ito mga sir, para at least makasiguro tayo yung hindi aabir ito. Okay, tapos na to.